na itong tanan. Pasalamat na sa Ginoo sa kusog, mga kaigsunan. Faithful kayo ang Ginoo nga nag-provide. Faithful ang Ginoo nga nag-protect. Faithful ang Ginoo nga naghatag og pamaagi para nato, para subayon nato mga igsoon nga dili masipyat ang atong mga lakang sa kinabuhi. So nagpadayon ta sa pagtuon sa biblical prosperity, ika-89 natong pag-study kabahin sa biblical prosperity. And sa di pa nato i-reveal ang title ani mga igsoon, it's all stand, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to hear the message about biblical prosperity. Allow us, O God, to internalize the message and to be able to apply this message amo kinabuhi, Lord, na para makita gyud sa mga katawhan kung sikinsa ka o sikinsa mi aning kalibutana. And I pray that you will allow me to deliver your message according to your will. I need your power, I need your strength, I need your wisdom, O God, tonight. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Vine of True Prosperity. The Vine of True Prosperity. O sa manang vine, punuan. So, daghang mga prosperity, pero mga kuwan na, dili siya gyud pinakapunuan gyud. So, kung may sigot ta og kanang tinuod gyud nga prosperity, usaray punuan, mga igsoon. Usaray punuan. Manang di ta maglibog, dili ta maglisod og kanang kuan, kanang murag matingala pa ta o maglibog ta, mao ba kani nga punuan no? Di gyud ta angay maglibog kay usara gyud ang tinuod nga punuan sa prosperity. Open your Bible to the book of John 15:5. Atong basahon please. Aton ning barugan dungano na to sa pagbasa, barug tagbalik. John chapter 15 verse number 5. Diri pa lang ani nga usa ka verse mga igsoon makasabot ta kung unsay angay natong buhaton ani nga punuan para magmalampuson atong kinabuhi, isip part ani nga punuan. In verse number 5, together go. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. May God bless His word. You may take your seat, please. Ingon na Ginoo, I am the vine. Nag-introduce na siya siyang kaugalingon og sikinsa sadta. So naas na ay punuan, na ay mga sanga. Ingon ang Ginoo nga kung ang sanga magpabilin lang jud sa punuan, mamunga. Mamunga. Og dili lang kay usa, duha, much fruit mga igsoon. Kay kung wala ang punuan, way mahimo ang sanga. So dako kay na siya nga eye-opener nato, nga dili gyud ta magmabuot-buoton sa atong kaugalingon, that we want to do things sa atong kaugalingong pamaagi, nga dili na ta magpagiya sa Ginoo mga kaigsunan, and that is why we miss our personal devotion, we miss our family altar, because we already know what to do. Mauna ang wala magpabilin. Miyong ka nga nagpabilin ko, pastor, sige gugog ampo. Well, nakita ba mo sa Ginoo matag-adlaw sa iyang pulong? Pangutana na. Nagkita ba mo sa Ginoo sa iyang pulong matag-adlaw? Imo bang sabot ang iyang pulong sa dihang imong gibasa? Imo ba nga gituman sa dihang imong nasabtan? Nagkawa na ang amen. Kay kung amen mo, naa na ba kay nakita nga resulta sa imong pagtuman? Kay whether you like it or not, the Bible cannot tell a lie mga kaigsunan. If you do what God wanted you to do, there must be a result. There must be a result. And God cannot lie with that. So 3 things in this message mga kaigsunan. Number 1, prosperity through abiding. Prosperity through abiding. So, naipunuan, kita ang mga sanga. Kung ang sanga magpabilin lang yun, diha sa punuan, naagyo'y mahitabo, mga kaigsunan. True prosperity comes from staying close to Jesus.
Without Him, we cannot bear lasting fruit. Kung wala siya, pwede na to nga natay prutas-prutas kintahay. Madala na to sa ato ang pagpangalagad kintahay. Unya makita na to nga natay prutas nga ma-introduce sa mga Kristohanon, pero dili lasting. Mawagting. Dili magpabilin. Unya walay interest. Walay kusang loob sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Makita man nato mga igsoon. Makita nato ang tinuod nga bunga nga nadani mo sa tilan sa Dios kay naay ka og galingong pagkuy-kuy sa pulong sa Ginoo. Muabli gyud, mutuon gyud, mo take note gyud, mangutana gyud. Amen. Kanang mga bag-o mga kaigsunan, bag-o pa nga Kristohanon unya walay pagpangutana. Kanang mura lag one click sa dihang nakadungog siya, amen. Kusog pa mo amen. Ya bag-o pa ba? Ya kusog kay mo amen. Unya pagkahuman praise the Lord. Ninduta oy. Wa gyud nangutana, Brad, unsa ganay ni Brad? Unya mo'y daghan kay istorya, bago pa. Huwat ta mga igsuon. Di na magdugay. Dili na magdugay. Kaysa sapa pa, perting mabawa na, wa na ni mo nakaut og ayo. Walay mabuhi diha. Di ba? Dili na siya tinuod nga magtotoo. Pwede tinuod magtotoo, pero dili siya pwede tawgo nato nga tinuod nga estudyante sa Dios. Wala siya na disciple. Dili siya mahimong lasting fruit. Pero kung kita magpabilin lang yun close to Jesus, He will give us wisdom. He will tell us how, He will tell us when, He will tell us who. Importante kaayo ang giya sa Ginoo. John 15:1-7. John 15:1-7. Ingos Bible, verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. So naay true vine, unya naay tig-atiman. Ang amahan mo imo atiman, dili kita uy. Kita lang ang mo introduce, kita lang ang mo hago og padungog nila sa pulong sa Ginoo. We are the laborer of God sa iyang field. Kita ang magdala sa tubig para sila mabisbisan. Pero ang mulihok, ang mupatubo mga igsoon is God. Diha sa punuan nga mao si Jesus. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. So kung atong sabton ang verse number 2, unsa may desire, unsa may tinguha sa Ginoo sa iyang mga sanga? To bear fruit lang? To bear much fruit. Much yun, kay ang gisulti sa Bible is more. Mamunga ka daghan mga kaigsunan. Depende sa kaya nimo. Depende sa i-allow sa Ginoo nga imong maatiman sa imong kinabuhi. Pero nag-ingon ang Bible diri, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Mo nga lisod kayo pugson ang Kristohanon, brad, pabilin, pero way bunga. So gubat na sa Kristohanon mga igsoon, you are fruitless. Unya pagkahuman hala pabilin jud ka diha simbahan, huwat ta tangtang jud ka. There is only one way mga igsoon to stay, to abide in the vine, to bear fruit. Because we don't own the vine. It is the Lord Jesus Christ mga igsoon. Wala ta, dili kita tag-iya sa vine. Dili kitay magbuot, mga igsoon, nga magpabilin ta sa vine. Ang sekreto para mapabilin ta sa Ginoo diha sa iyang punuan, kundi mamunga gyud ta. Kay iyang tangtangon ang way bunga, apan ang mamunga tagaan niyang problema. And every branch that beareth fruit, He purgeth it. Unsa may purpose sa problema sa Kristohanon? To strengthen. Dili para makuan ka, ma-discourage. Para ka i-strengthen. Kasakit anang pruningon ka. Kuhaan ka. Okay, ko nga Lord, na nangalagad magkunimo, ngano nangatangtang mani sa akong kinabuhi. Lord, nganong nagkalisod magkukaroon. Kabantay mga igsoon, kabantay ka anang pruningon ang usa ka punuan nga kanang fruit tree.
Luoy jud kay tan-ahon kay ngano man. Panangtangan man. Panangtangan mga sanga nga wala na munga. Para ang katong sanga nga mabungahon, mao to siya makakuha sa mga nutrient para makaproduce siya og nindot nga bunga. So ingon ana ang prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo nato diri. Muna sa usa ka sanga or Kristohanon nga namunga, kuhaan ka sa Ginoo sa kanang mga nagsupsup sa mga nutrients sa imong panahon, nutrients sa imong attention, nutrients sa imuhang mga desire, nutrients sa imong pagkatao mga igsoon nga para ma-focus ka didto sa imong bunga. Tangtangon na sa Ginoo. So pasalamat mo kung naay mga tangtang mga igsoon. Pasalamat ka kay paabuta lang tungod kay ang Ginoo mohatag manimo sa imong gikinahanglan. No? Kaya kanang mga butanga nga gipanangtang sa Ginoo, you don't need those things. It will only hinder you. No, mga nindot kay nga mga dahon sa imong kinabuhi. Nga mga pagpasundayag, look at me. Di ba? Unya, wato tangtangon to, nagsuyo pa tog nutrient. Tangtangon to sa Ginoo. Ana, kamo kana inyong dagway, nara sa inyong cellphone, tangtangon na. Pupuo na dito sa eskina. Pupuo na sa Ginoo, ay nalag suko, ay nalang dihag hilak-hilak. No, kay gipupo sa Ginoo, wala gyud na gituyo. Ngita ka naman sa glaing dahon. Daghan nga mga kanang butang sa kinabuhi nato nga nahimong hindrance nga dili ta kapamunga, tangtangon na sa Ginoo mga igsoon. Para kanang ikaw nga naglihok, ikaw nga nagpamunga, mas mamunga pagyud og daghan. Number 3, verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Unsa ka importante nga ang sanga mahinluan. No, mahinluan sa unahuna, kasing-kasing sa iyang kinabuhi. Nga dili na siya mahimo nga kanabitang selfish. Ang iyang tan-awan kay kaning tawo magud basta hugaw kag unahuna, di ka kita sa mga nanginahanglan. Uni ang pila ka trabaho nato is to look for those who are in need. Di ba? Pero kung hugaw ning atong unahuna, bisig kita pangita atong mga sad-an. Unsa man nato ng mga sad-an, himo natong sud-an. Atong sumsuman mga igsoon. Atong isuwa sa atong kinabuhi. O kita mo'y madaot ana. Pero kung limpyo ang atong kasing-kasing, limpyo ang atong unahuna, ang atong makita mga igsoon is the field. As what God intend for us, nga iyatang giluwas. O reason ba nga iyatang giluwas? Mao nang iyang hangyo o sugyot sa mga Kristohanon is to abide in me, as what Jesus said. And I in you. Tanawa, na ay mutual nga pagpabilin. Abide in me, ingon din si Christ, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Importante ang pagpabilin, ayaw jud pauyog, ayaw jud kuan kanang ginagbay problema, di na dayon kang basag Bible, ginagbay problema bisag dinagko pa na mga kaigsunan, di na dayon ta mo adtog simbahan, di na dayon ta mo trabaho sa buluhaton sa Ginoo, ato na dayon panghashasan. Kita mo'y magpruning ba? Ang nakapait, ang ipruning nato, ang kanang makapabunga nato. Si Kristo hapabuta lang kay mo pruning man na siya, pero ang iyang ipruning katong mga reason nga di kakapamunga. Ngano may mga Kristohanon nga atong ipruning kana mang reason nga makapamunga ta. Ana na pagsimba. Mamunga ba kag di ka mo simba? Pagbasag Bible. Mamunga ba kag di ka mabasag Bible? Di ba? Ang kanang pagdo sa imong mga duty, like if you are a Sunday school teacher, you teach. If you are a musical instrument player, you play. Bisa kung sa problema, kung dakong kay problema, hala, tukad niya, maghilak ka. Di ba? Kung flute, imuha na, bahala na, sipuna na nanood diha. No, it will help you. Everything that you do for Jesus will help you to bear fruit. Nganong ato man ang ipruning. Kanawa ang mga Kristohanon manluod. Di kung tudlo, gusto? Kung tudlo. Kano man?
Dili sakto akong kasing-kasing. Oh, kung di sakto imo kasing-kasing, pruninga na. Ayaw tong katong mo help nimo nga mahimo kang fruitful, mo imong pruningon. Amo na gitawag mga igsoon, what if kung mapraning na? Amo na. Di na ka kamao unsay putlon. Unsa gud taon nga imo maputlot tug sanga nga namunga. Maunta to siya kanang useful. Di ba? Para mamunga ka. Ang imo manong gipabilin katumay no mga sanga gagmay kaayo nga dagnindot kay mga dahon. Ang katunong sanga nga way dahon nga ana ba niya nanay nagbutoy-butoy bitaw nga ready na siya mo gawas imo na nung giputol. Unsa man kaoy? Nya wala ka kaybaw nga naanay nagkuan ba nga induta I want to be like him. Kulit lang kawa. Kato part man to sa imong fruit unta. Bisag wala nimo na touch babat na touch sa imong kinabuhi, na touch sa imong gibuhat, unya na encourage siya, nibuhat siya, nangalagad siya sa Ginoo, ni decide siya nga musunod siya sa Ginoo, mangalagad siya, magpagamit siya sa Ginoo because of your life, it is still part of your fruit. Dili ra katong mga naistoryahan gyud nimo mga igsoon mo na dili ka kabantay ba nalay kalit mo kaput dito sa langit bitaw nalay mo kalit og kupot salamat kay Brad. Kanindot ana. And only God knows who. Amen. May tendency pa man gani nga kanang imuhang gisigihag adto wala na apil. Pero ang katong mga tao nga kanang nagtan-aw lang pahilom ba sa imuhang kinabuhi unya na-encourage na dasig unya nagtuon. Maoy kanang nahimong benepisyo gyud nimo og ayo. Mo na nga ayog pag pruning diha sa imong kaugalingon labi na og kanang down kay ka, gisapot ka, nasuko ka at tanawag unsa imong panlangkaton. Tanawag unsa imong panlangkaton, ang panahon nimo sa Ginoo imong langkaton. Ang panahon nimo diha sa pagpangalagad imong langkaton. Di nakaganahan mga kaigsunan. O suway lang, suway. Suway. And tanaw na to kung nabay victory ana. Wala gyud. So, hinumdumi ang prosperity mga kaigsunan naaragikan sa vine. Abide in me. Ingon si Christ and I in you. So kung mao nay mahitabo, unsa may mapatuman sa imong kinabuhi. Kung unsay kabubuton ni Kristo. Ingon sa verse number 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Amen. Without the Lord, we cannot do anything. Bisa kung saan pa nimong pugos, bisa pag imo nang ikuan, imong i-manipulate, bunga na ta ka, bisa kinsa mangutanan nimo diha sa simbahan, kang kinsa kang bunga, kinsa imo isulti? Ha? Naamay kuan, naamay tutorial. Bisan pag unsao na nimo siya, ang final say is the Lord Jesus Christ. Amen. Wala ka kaybaw nga kanang imong gi-disciple, mas na-encourage na siya sa lain kay nimo. Lain man to siya, oy, mura man siya mamugos. Nga nakaybaw na kung pa medyo ko ani kasabot, oy. Nahuman na ta ni nga lesson na dapat kaybaw na kaani. Kung tinuod yung kang luwas, kay bawa nagkaani. O next na ta next. Nagdali, man ka. So, adto na siya mangutanan dito sa lain. Kaya nga naman, gusto siya makaton ba? Amaw na, matingala ka na lang, binimog na kapamunga na ka, wala di ay. Wala di ay. In verse number 6, in whose Bible, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gathered them and cast them into the fire, and they are burned. Walay mapuslan sa imong mga hinaguan. Ngano man, gibuhat man to nimo without the Lord. Pero ang katong magpabilin mga igsoon, ang katong magpabilin, magmabungahon siya. Nga naman, si Jesus ang tigpapamunga sa iyang mga sanga. Kita,
Tangtangunon ta mga igsoon, kung dili ta mamunga, tangtangunon ta. Mao na kung di ta kapabilin, mao na. Tangtangon ta, unya pagkahuman adto na ta sa way kapuslanan nga kinabuhi. Pasalamat na lang jud ka mga igsoon, kay kung ato ni ialaw nga ang verse 6, wag tangan tag kaluwasan. Adagan kitag tangtangon nga bersikulo. No? So sabto na to ni, naagi mga tangtang sa atong kinabuhi. Naagi kinabuhi nga murag impierno sa atong pagkinabuhi mga igsoon. Ngano man tungod kay wala na to gitugutan nga si Kristo maoy mo dumala sa atong kinabuhi para mamunga ta. Walay pagpabilin ba? In verse number 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Ganan mo na? Answered prayer, mga igsoon. Mga ayop sa gunsa, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kisa may mubuhat na Jesus Christ Himself. Praise the Lord. So, dunay prosperity through abiding. Number 2, prosperity through obedience. Kay dili pasabot nga nag-abide ka, unya wala kay buhaton, nanghinambid ka, nag-abide ka, unya nanghinambid. Dili na mao. Dapat dunay obedience. Prosperity is not just material gain. It is living in God's love by obeying His Word. Ang atong strength is the love of God. Ang atong hope is the love of God. Alright? So kung wala na ang gugma sa Ginoo mga kaigsunan, there is no strength in us to do something that is unlikable. Di biyag yun ganahan mga igsoon, mo lakaw ta o niya magdatag Bible ngadto sa mga kabalayan. Di biyag yun ganahan anang manabang ta ngadto sa mga nanginhanglan. Dili biyag yun ganahan as flesh, no? As the flesh will say, I don't like it. Basta unod na hisgutan, wag yun automatic yun na. Wag yun na say humanitarian. Pero tungod kay si Kristo ni puyo man sa atong kinabuhi ug na-crucify ang flesh mga igsoon, and that is why si Christ na enable siya nga mo lead sa atong kinabuhi and to do things that the flesh doesn't like. Mo na nakapangalagad ta og insakto. Pero kung atong tugutan og balik mga igsoon nga makabuhi si flesh, ari na sad ta sa material gain. Dili na sad ta mo puyo uban sa gugma ni Kristo. Aning kalibutan na. Nawala na atong obedience. Kaya nga naman, natabunan sa gain. No? Gusto mo kita. Mo na di na ka makita sa buluhaton. Pero pag ang Ginoo nakitaan ka siyang buluhaton, siya mo'y mukos ni mo nga mukita, gyapon ka. Mo na nakanindot. Blessing ang tawag, anak, mga igsoon. John 15:8-11, unya, laksota sa 14-16. 8-11 usa. Ingon sa Bible, verse number 8, herein is my Father glorified. Importante kayo na, mga igsoon, nga mahimaya ang Dios, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So, dili pwede mo claim na kadiritso, disciple ko. Kay dunay criteria. Para ka matawag ka disciple, kinahanglan fruitful ka. So, where is the fruits? Dili ra ba usa ang giingon diri? Much fruit ra ba? Diha mahimaya ang amahan that ye bear much fruit. So shall ye be my disciple, ingon si Christ. As the Father hath loved me, so have I loved you. Sige, ingon sa Bible, continue ye in my love. That is our strength. Sa dihang naluwas ta, ingon sa Romans 5:5, gished abroad sa Ginoo ang iyang love, diha sa imong kasing-kasing, for what reason? To strengthen you. Kay gabot sa panahon, mga kaigsunan, nga maglantugi na ang flesh o imong spirit, the love of God is your strength to pursue kung unsay para sa Ginoo. The love of God, maoy mo cover, maoy mo conquer sa tanan nga mga situation sa kinabuhi. Kay sa pagpangalagad sa Ginoo, daghan kay mga asungot, daghan kay mga persecutors, daghan kayong magpalagot sa imong kinabuhi. Unya ang iyang intention na is to stop you, to divert you, to make you to discourage you so that you will not continue to serve the Lord. Now, using the love of God, I shall not be moved. I shall not
Be-move. Padayon ka gyapon. Dili ka mapuo mga kaigsunan. In verse number 10, ingon's Bible, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Tanaw, hasta si Kristo, iyang gipakita mga igsoon, this is what I do. I am abiding in my Father's love. And so, ikaw pud dapat. So if we are going to abide in Christ's love, ato ginang gamiton yun. Bisag unsa pa na diha mga igsuon. Panahon sa pagpangalagad, mangalagad gyapon ka. Wali gyapon, sulwining gyapon. Discipleship gyapon. Manabang tamag gyapon. Bisag nagkaguol ang imong kasing-kasing. You know why? Because your strength naa nagikan diha sa main source, which is the love of God nga iyang gi-shed diha nimo. Mara mayon sila, grabe namatyan man na sila, pero nga tuwa raman gyapon dito nanabang mangyapon sing namatyan sila. Di ba no? Pero kung way gugma si Ginoo, wala kamang din ka, kamang. Namatyan mi ron, ay sa kong labti. Giaway ko ron, ay sa kong inyong istorya. No? Kay ang manggawa sa kumbaba ron, kayo, basig masunog mo. Di niya mo kauyon ba? Kabantay mo, lagi mga tao yung nana. Nga pagsaputon, kuridas, dili ka kakuan ba nga spare this, what nilabot? Wan ilabot. Kanang punto por punto ta ba? Straight to the point. Punto per punto. So, ang way labot. So, let's talk about that issue one by one, inguna then let's settle it. Using the love of God, mga igsoon. It is our strength. Muna nakanindot kay gitagaan ta sa Ginoo ani. In verse number 11, these things have I spoken unto you, that, tanawa raw, my joy might remain in you, and that your joy might be full. So, mo ni siya indication, mga igsoon, nagigamit nimo ang gugma sa Ginoo nga bisag unsa pa diha ang mahitabo sa kinabuhi, naay joy, naagay way nga ang Ginoo ibalik diha ang joy sa imong kasing-kasing. Dili mawala ba? Mo na makapadayon gyapon ka kay lisod kaayo ipadayon sa pagpangalagad kung murag nalumos na kas kaguol bitaw. Kung nanawar gud mga Kristohanon, basta nasakit nag-ayo ba mawagtang oy. Mawagtang. Mga bata, di makitaan. No, kani ato mga children sa music department di mo tukar. Nga naman, gisapot. Moody kay ba moody? Pero nabi moody nga pagkadaghanang na-compose. Si D.L. Moody, may atong gisigig tukar. Do moody siya mga igsoon, pero he is with Christ. Pero ngalan na ito yung moody. Pero ang kaning atong mga instrument player, mga moody man. Ang ilang pagka-moody, kung mabali na, di mo tukar, di mo tunga, kaya di na sakto. Pero ato ibalik mga igsoon, love of God is our strength. Obey using the love of God. Because we are commanded by God to obey. Tanawa ra gud unsay mga blessing aning mo-obey ta mga igsoon. Sugod sa 14, hantod sa 16. Tanawa sa igsoon sa Bible, ye are my friends. Ganan mo na? Amen. Ye are my friends if you do whatsoever I commanded you. We are not only kanang ang pag-ilaila nato sa Ginoo acquaintance, but we are friends. Kamantay mo kanang difference between the acquaintance and friend. Amen. Magkita dito sa halayo mga igsoon, okay lang ko na niya. Mo ana ra. Mo ana. Ano ka nang familiar ba? Familiar. Ya tingali magkasugat mo, familiar ka. Ana ra. Pero friend, maglayat-layat taw na, nagkita mo sa laing lugar, mga igsoon, unexpectedly. Unya, you are friend. Na, ambot na lang. Ang sunod din na, mangaon ta. O, di ba? Kay friend man mo. Mas mo, kuan ninyong friendship, mas mo close.
Kung kaaway mo, medyo mahina yan, makuha na, mabuhinan. Yung kaaway, hindi na lang. Naagi kuan kanang something good nga mahitabo mga igsoon. So, ang Ginoo nagtudlo nato anang dapita nga gusto niya nga mahimo tang friend. Pero naay criteria again. Unsa may requirement para mahimo tang friend sa Ginoo? If you do whatsoever I command you. So may gipangmando sa Ginoo, usa na mga igsoon, higugma ang matag usa. Kung dili nimo kaya mo higugma sa matag usa, di ka amigo sa Dios. Di ka amigo sa Ginoo. Tanawa sa 15, henceforth I call you not servants, for the servants know it not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. O di ba? Usama na nga gitudlo sa Ginoo nga love one another. Dili magani ka pwede mga igsoon nga makapangayo sa Ginoo kung naa kay gigunitan diha nga kanang kapungot. Kinangla magay nimo i-settle usa to, una ka mo offer na. Hasta ang pagpangayo nato sa Ginoo mahinder. Nganuman, wala ta nihatag og forgiveness. So, nindot kaayo ang giingon sa Ginoo, friend, nag-offer siya friendship, pero kinanglan paminawon sa nato unsa iyang gipangayo. Dapat kay bawtag unsay dagan kasing-kasing sa atong friend. So it means, di na ko ni buhaton kay ma-hurt si friend. Uy, akong friend, di biya to ganahan ani. Meaning ka ng friend ka ba? Kay baw ka, uy, nga, kani akong friend, imbitaro ko ni kaon, di ba ni mo kaog pasayan, dapat wa ko'y handaon nga pasayan. Oh, pero kung kaaway ito ni mo, niya na si Kuan, allergic na siya nukos. Nukos. Imo yung Kuan mo, biklon ko ni mo, kay kaaway man ni mo. Pero pag friend ni mo, Kuan kay ko, kusyos kay ka, unsa may ipang-prepare kay si friend nako mo ni. Don't you know na ang Ginoo nakaibawg unsay maayo para nato? Unya gi-consider ta sa Ginoo nga friend mga kaigsunan. Kung ganun di man ta ka-rely sa Ginoo nga kana bitong makaingon ta nga bisag asa pa tay paagi sa Ginoo, safe ta ngano man we are God's friend. Ang problema kung wa nimo na consider nga usa ka sa friend sa Ginoo kay wala nimo gigamit ang iyang gugma. Mo na. Dako ang problema mga kaigsunan. Dili ka makatuman sa gisugo sa Ginoo. Dili ka makabuhat sa gusto sa imong amigo kay di magkakanangkuan, di magka-focus sa iyaha kay di man mo close. O tanawag close mo. Unsay makapahimaya samahan? Bunga. Bunga ha, mga bunga, mahimo kang disciple. Pero giingnan tas Ginoo mga igsoon diri sa verse number 16. Tanawa, bisag usa lang imong dadon tanawag unsay epekto. Usa lang nga imong tumanon ang Ginoo, ginamit ang gugma sa Ginoo. Because always remember this mga igsoon. Without the love of God nga imong gidala-dala, you will never think of winning souls. You will never think of bearing fruit. Dito ka mo na kay nagsugod biyan as gugma, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So nagsugod sa gugma ang paghatag sa Ginoo hope sa kalibutan for salvation. O karon kita nakadawat ta sa salvation, gitagaan ta Great Commission, asa man ta dapat magsugod? Ug unsa may dad-on nato dito sa kalibutan? Ang gugma nga gihatag sa Ginoo nato. So karon ato nang gida ang gugma sa Ginoo. Na? Pero nagpasundayag ang 16 ha, ye have not chosen me. And that is true. Tinuod yun na. But I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Moabide sad. Ingon dayon ang Ginoo mga kaigsunan, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Oh, inakog lisod ang kinabuhi sa Kristohanon.
Kaya mo mga anong murag lisod mga igsoon, magsagunto ta pirmi. Kaya nakig-away tas Ginoo. We do not recognize His love in our life. We hate one another. We are easily provoked by people. It will be very easy for us to get mad, to get angry. And it's very hard for us to forgive. And it's very hard for us to settle things. No. Asa naman ang gugmas Ginoo diha? Wala na. And no wonder, mga igsoon, wala ta na-consider nga friend si Ginoo. So kaya wa man ta na-consider nga friend si Ginoo, wala, cancel tanang panalangin, cancel. No wonder magkalisod ang Kristohanon, mga igsoon, nga na-cancel man. Naa sa gugma ang Yahweh sa tanan. Ug naa sa diya sa gugma nakatutok ang yawa para dili ka maka-enjoy sa benefit of using the love of God in your life. Kanindot sa benepisyo mga igsoon. It is God who first loved you. And that is why, in God's Bible, He have not chosen me. Kaya wa man ta nahigugmas Ginoo una. Nakuha na to. Kaya kung nahigugma ka na tawhan na, pilion na nimo. Pero wa man ta ni pili is Ginoo, it means wa ta nahigugmas Ginoo primero. Pero ningon man ang Ginoo, but I have chosen you. O gano kang gipili tas Ginoo? Because God loves you. God loves us, mga kaigsuonan. Unya iya tang gisaligan kanang ordained diha mga igsoon, gi-entrust niya ang iyang gisugdan. Ordain you that you need to bring this gospel to the lost. Para ka mamunga. Kadako anak nga kuan nga pag-entrust sa Ginoo nato. So kung walay gugmas Ginoo mga igsoon, mababagan gyud na. So kay nababagan man kaning ubos nga bahin, ayo na lang nagtuga-tuga diha kay nababagan na. No? Yang katong ye ask what you will and shall be done unto you, wala to. Kani muwagtang ni kadakong loss sa Kristohanong kinabuhi mga igsoon. But there is prosperity through obedience. So duha na. Prosperity through abiding, prosperity through obedience. Puna na itong usa, katapusan, prosperity through love. Diha gyud mismo sa gugma nga gihatag sa Ginoo nato. Prosperity is seen in relationships filled with Christ's love. Loving others brings joy and blessing that money cannot buy. Magunsa man nagnakay kwarta, maldito kay ka. Magunsa man nagdaghan kag kwarta, pero ang imong gigugma imo ra kaugalingon. Ang pinakasakit, wa pa kay kwarta, maldito pa kay ka. Pero ang Kristohanon, mga igsoon, nga puno sa gugma ni Kristo, makita na sa relasyon. Kaya pa nagkasabot ha? Makita na sa relasyon. Sultihan ta mo, we cannot eliminate problems. Tayo pa mo, agree mo na? We cannot eliminate problem. There should be problem in our life. But our reaction counts. Kay naa diha sa reaction, magamit ang gugma ni Kristo. Si Kristo wala niya limpyuhi ang iyang palibot sa diyang sa iyang earthly ministry. Daghan kay mga persecutors. Wala gid niya limpyuhi mga igsoon nga gipamatay niya para wala na maghilabot. Wala gipasagda niya nga i-persecute siya. But the reaction of Jesus, mga igsoon, ginamit ang gugma sa Ginoo. Ginamit, nasabtan niya, iyang gisabot, gitagaan niya hope, gihapon. Maunang nagmadinaugon siya sa iyang mission to save us. O karon, kita naman para magmadinaugon ta nga naa pag yung mga luwas tungod sa atong pagpangalagad, gamiton gihapon nato ang gugma sa Ginoo. Unsa may mabuhat nato sa buluhaton kung magsigig sipok ni atong utok.
Ha? Nga sikag kasuko diya sa inyong balay. Unya mo ato kag simbahan. Pagkahuman ako ron kay sapot ko. Damay tanan. Hastang imong gisakyan mga kaigsunan, damay kay nilapag na lapas magkadong. Ani pagkatanan na lang ni break og kalit. Sa magkalit, tuyo nimo. Tanan na imo way makabantay ka ba? Nga naman, because of your critical spirit. Hinumdumi ha, ang prosperity makita diha sa relasyon nga puno sa gugma ni Kristo. So without the love, running through sa relationship, di ka kamao mo sabot, di ka kamao mo hatag og kanamitong lugway. Siya absorber maguna nga inig agi na mog libaong ba? No? Dili ka ka-feel sa kanang problem. Kung naa man gani, mabalik na yung kadiha sa kuan kay ngano man kanang namay kanang love. Ang love may mo pasiguli nimo. Dahil pa nakasabot ani. Pero kung atong ipasulabi mga igsuon kanang kasuko, mo man ay kontra sa love. So wala nay kuan, wala nay capacity to love others. So walay joy, walay blessing. Nya mo biya nay kinadak-an kay di man na mapalit og kwarta. It cannot be bought with money. John 15:12-13. Kunya luksuta sa 17. Tanawa 12-13. The Bible says, "This is my commandment." Mando ni kinsa? Jesus Christ, "that ye love one another as I have loved you." Unsay standard sa gugma nga ihatag nato sa atong isig katawo as Jesus loved us. So, kung dili nato kaya sabton ang mga tao nga perting lisura sabton mga igsoon, labaw patas Ginoo. Lupig din nato siya. Unya mo manimando sa Ginoo nga ang pagigugma nato sa atong isig katawo sama sa pagigugma sa Ginoo nato. Iyon sa verse 13, "Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends." Are you willing to do this? Are you willing to lay down your life for your friends? Are you willing to lay down your life for your brothers? Are you willing to lay down your life for your parents? Are you willing to lay down your life for your children? O kung natumban sa atong anak, atong tiil, ato silang patiran. Tiil na. Wala man ka namatay, anak. Di ba? Ang mga anak, kung natumban ang ilahang katungod, musukol sa ilang ginikanan, katungod na. Dili na kinabuhi. O nganong doon na may fight between each other. Foul mga igsoon. Foul na sa hangyo sa Ginoo nato. We ought to learn this, how to lay down our life for the brethren. That is the standard of using, how to use the love of God ngadto sa uban. Unang ingon sa Ginoo, higugmaa ang uban sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Kaya pa nakasubay ba gyud ta ni? Mo nang pobrehon kay mga Kristohanon, kay dali kay mga suko. Pobrehon kay mga Kristohanon, kay grabe kayo makakuti-kuti og mga sayop. Ma-defocus man ta na. Grabe kayo ta, we are like Pharisees. Di ba? Dapat ari sa gugma sa Ginoo mga kaigsunan. Before you do anything else, you check
the love of Christ in you, willing ba ka mo lay down sa imong kinabuhi anang tawhana? Sugdan na to sa pamilya. Willing ba ka mo lay down sa imong life para sa imong husband, para sa imong wife, para sa imong children, ang children para sa iyang parents? Na? Ato klarohon ni, kanang lay down your life ba? Willing ba kang muton sa imong garbo para di mo dako ang isyu? Or kuti-kutihon yun nato ang isyu para mga buto magbugkag dani. Mamanay pasabot anak. Kaya bang, willing ka nga, bahala nagnasakitan ko, bahala nagdili matagad ang ako ang kanang mga concern sa akong kinabuhi. Kay sama ra ni nga gilay down ako akong kinabuhi para manindot ang dagan sa atong kinabuhi. Mo na letting go and letting God. Mo na sila mga tawhan na dali ra ka move on. Di ba? Pero mga tao nga way gugmas Ginoo mga kaigsuonan, ang ilang kinabuhi may namubo. Kaya di magyod ka kuan, di madawi. Sakit kayo. Sakit kayo, dako kayo ang sumbag. Di na madag, sorry. Katawa ko itong puno. Dako kayo. Saan dako Dako na kayong sumbag. Si Adam ang nanumbag. Dako kayo. Sorry na. Dako kayo. Lisod kayo pasayloon. Pero kani, this is a solution, mga igsoon. Solution ni. It doesn't matter how big. It doesn't matter how painful. It doesn't matter how severe. What matters most, what God says. Greater love hath no man than this, that a man, this is not talking about Jesus only, this is talking also about us, that a man lay down his life for his friends. Jesus Christ did it. Iyan ang gibuhat. O gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga ato kopyahon na. Muna ningon siya diri sa verse number 17, these things I command you that ye love one another. Gamita ang gugma sa Ginoo and be willing to lay down your life also for others. Kay kung kana mo'y magdagan aning simbahan na mga kaigsuonan, magsugod na sa inyong pamilya. No? Kay kung di nyo kaya ihatag inyong kanang bitong pride nga inyong tunlo na inyong pride, inyong ang pain kaya nimong kanang ikuan na nga okay lang na nasakitan ko basta ma-okay ra ta. Mao man na ang pag-lay down sa kinabuhi. Di ba? Sakit yung kay imong gibuhat pero sige lang. Ngay naman kag pasaylo kanang okay na to, bahalag sakit. Basta ma-okay ta. Oh. Pagkaninduta, unya mo ni dadun nimo diri simbahan. Unsa kanindot o kadako nga kaayuhan nga naambag nimo sa simbahan. Pero dito sa inyong balay, di masulban ni way panitan. No? Di gyud magsilbi gyud kung way silutan. No, makuan ako, mahuwasan ako basta naay maghilat, naay magdugo. Amo ni dadon nimo diri simbahan? Unsa kay iambag nimo mga igsuon? Ikaw mo'y dako kayong problema sa kasing-kasing sa taos Ginoo. Ikaw mo'y mag-cause of trouble. Di ba? So magsugod gunis, panimalay na to. Sa inyong balay, ayaw mong pagahi sa inyong kasing-kasing. Let the love of God be the na standard sa inyong pagsabot sa matag usa. Katong gisend ako ninyo nga kantong devotional, I hope nga inyo itong gamiton mga igsoon. Mag-send na sa ko niya taod-taod para ugma. So I hope nga inyo itong kuan. Pitura na siya ka series kaning about love. Then we will look for something unsa na sa isunod. Ako na sa i-send ninyo every night. Mugamit mo? Kaya kung di mo mugamit, naman mo gamit. Ako naghihapon i-send. Inyo na.
Pero mo na nakanindot ba, at least naatay something in common ba nga gitudlo na to sa atong pamilya. Unya, igabot na to diri, atong i-apply. Atong i-apply. So, ang atong goal ani mga igsoon, the greatest challenge nga makapabilin gyud ta aning the vine of true prosperity. This is an individual duty, responsibility na to. So ang sikreto para makapabilin ta diri sa pulong sa Dios, tuhui, tumana, unya isulob gyud na ang gugmas Ginoo. Kung i-challenge ka, kung testingan ka, ayaw ka fail. Kung pwede ma-fail kag kadali pero recover dayon. No, ayaw yak-i. Mga igsoon ang sipyat. Ayaw yak-i. Never allow anger to stay and become bitterness, become hatred. No, mo kuan siya, mo improve siya into something bad, hantod mahimo siyang wrath. Uyaw na kaayo. So, kitugutan tang masuko kay bawong Ginoo mga kaigsunan nga nagi panahon labi na nay mga problema sa kasing-kasing na mong kirig sige nagluom ba. Kirig oy. So naagi panahon nga kinanglan mo kuan pero ikaw man human na. Di na nato inaton pa nga moabot og pila ka tuig. Apa nakuha. Asa nyo gibutang? Asa nyo gibutang inyong nakuha? Bantay ha, i-apply na to. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you Lord for this message. Thank you for the opportunity nga gihimo minimong estudyante sa imong pulong. Salamat kay Lord sa balang espiritu nga maogi among magtutudlo from within. And help us, dear God, nga mahimo mi nga careful gyud sa among kinabuhi kay ang yawa naningkamot gyud og destroy sa among unahan and even destroying our present. I pray, dear God, that you will bless your people to be strong. And in order na mahitabo na siya, help us to use your love para dili mi mahimong daug-daugunon sa yawa. Kay mapildi gyud mi niya kung wala imong gugma. Salamat kay Lord, gidaog nimo ang imong battle using your love. And please help us to do the same. Di gyud sipyat nga gimanduan mi nimo to love one another, so that we could win ani nga mga gubat sa Kristohanong kinabuhi. I pray that you will bless the invitation tonight. Bless your people to kneel down with a pure heart this evening and allow them, O God, to meditate and to fellowship with you in the altar. For your glory, we pray in Jesus' name.